7 taon akong nagsilbi, pero sa isang gabi, tinapon ako na parang basura sa sarili kong pamamahay. Nakita ko ang asawa ko at ang tinuturing kong kapatid sa aming kama. Hindi lang dangal ang kinuha nila, kundi pati ang bubong sa ibabaw ng ulo ko. Akala nila ay tapos na ako? Nagkakamali sila. Magsisimula ang aking pagbangon sa bawat patak ng luha at bawat piraso ng tinapay. Georgina, matagal ko nang nararamdaman na hindi na tayo pareho ng direksyong tinatahak. Mabigat na sabi niya. Pakiramdam ko'y pareho na lamang tayong nahihirapan sa relasyong ito. Hindi ito tungkol sa halaga mo bilang tao, kundi sa katotohanang hindi ko na kayang ibigay ang suporta at pagmamahal na nararapat para sa'yo. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Hindi naging madali ang desisyong ito, pero naniniwala akong mas makabubuti kung pareho nating haharapin ang susunod na yugto ng buhay ng may katapatan kaysa manatili sa isang ugnayang puno na ng sama ng loob at pagod. Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng kanilang silid. Dahan-dahang nanigas ang mga kamay ni Georgina. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang munting kahon na nakabalot sa asul na pelos, isang mamahaling relo na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Nais sana niyang sorpresahin ang asawa sa kanyang maagang pag-uwi, ngunit tila ang tadhana ang naghanda ng isang malupit na sorpresa para sa kanya. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri mula sa munting kahon. Bago pa man ito tuluyang humalik sa malamig na sahig, ay tila narinig na niya ang pagbasag ng sarili niyang puso. Sa loob ng silid na yon, kung saan nananahan ang kanilang mga pangarap, ay nakita niya ang isang tanawing kailanman ay hindi niya inakalang magiging totoo. Si Rhea, ang kanyang tapat na sekretarya, ang babaeng itinuring niyang parang sariling kapatid at pinagkatiwalaan ng lahat ng kanyang sikreto, ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Nakasuot ito ng kanyang paboritong silk robe, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng hiya, kundi isang mapanuyang tagumpay. Marco, ano ito? Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Georgina ay halos isang bulong, nanginginig, at tila mawawala sa bawat hininga. Sa halip na takot o pagsisisi, isang malamig na tawa lamang ang isinagot ni Marco. Inayos nito ang kanyang nagulong polo bago hinarap ang asawa. Bakit ka ba nandito, Georgina? Hindi ba dapat ay nasa Cebu ka para sa pulong ng mga board members? Ganyan ka na naman. Palaging trabaho ang inuuna mo. Palaging kumpanya. Palaging pera. Nakalimutan mo na sigurong may asawa ka na naghahanap ng init at pag-aaruga. Mga bagay na hindi mo na ibigay dahil masyado kang nabulag ng iyong ambisyon. Ang bawat kataga ay isang lason na dumadaloy sa mga ugat ni Georgina, parang isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Paanong siya pa ang naging mali? Siya na nagtrabaho ng 18 oras sa isang araw para lamang masiguradong hindi mawawalan ng marangyang buhay ang asawa. Siya na isinantabi ang sariling kagustuhan para lamang sa pamilyang inakala niyang matatag. Don't act like a victim, Georgina. Matagal na kaming masaya ni Rhea sa likod mo. Patuloy ni Marco habang hinahaplos ang balikat ng babaeng nasa tabi niya. Siya ang nakakaunawa sa akin. Siya ang nakikinig sa akin habang ikaw ay abala sa pagbibilang ng mga shares at kita ng kumpanya. You're just a cold, heartless business partner to me now. Hindi pa man natatapos ang hapdi ng traidor na mga salita, ang pinto ng silid ay muling bumukas ng padaskol. Pumasok ang kanyang biyanan na si Doña Carmen, ang babaeng palagi niyang pinagsisilbihan at iginagalang sa kabila ng pagiging mapagmataas nito. Ang matanda ay may dalang isang makapal na envelope at isang ngiting tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Mabuti at nandito ka na rin, wika ni Doña Carmen habang itinatapon ang envelope sa harap ni Georgina. Para hindi na kami mahirapan pang ipadala ito sa opisina mo. Iyan ang mga dokumentong pinirmahan mo nung nakaraang buwan. Ang akala mo ay para sa tax restructuring ng kumpanya. Ngunit ang totoo,
Iyan ay ang legal na paglilipat ng lahat ng ari-arian mo. Ang bahay na ito, ang kumpanya, at ang lahat ng iyong investment sa pangalan ng aking anak. Nanlaki ang mga mata ni Georgina. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang gabing iyon, noong pagod na pagod siya mula sa trabaho at binigyan siya ni Marco ng mga dokumentong kailangang pirmanan para raw sa kinabukasan nila. Nagtiwala siya. Ibinigay niya ang lahat dahil inakala niyang ang pag-ibig ay walang itinatago. "You are no longer welcome here, Georgina," mariing sabi ni Doña Carmen. "Wala kang dalang anuman sa pamilyang ito, kundi ang iyong pagiging ambisyosa. Ngayong nakuha na namin ang nararapat para sa amin, maaari mo nang lisanin ang bahay na ito. Wala ka ng kahit isang sentimo sa pangalan mo. You are nothing but a commoner now." Dinaluhong ni Georgina ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang mga pahina. Ang kanyang sariling lagda ay tila isang sumpa na nakatitig sa kanya. Ang bawat tuldok at guhit ay patunay ng kanyang sariling kamangmangan. Lumingon siya kay Marco, umaasang may makikitang kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-irap nito at ang marahang paghalik sa noo ni Rhea. "Please, Marco, hindi niyo pwedeng gawin ito. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Ito ang buhay ko." Pagmamakaawa niya, ang kanyang dignidad ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng mga taong mahal niya. "Ang buhay mo ay pag-aari ko na ngayon," sagot ni Marco nang walang emosyon. "Ngayon, lumabas ka na bago ko patawagin ang mga security guard para kaladkarin ka." Wala sa sariling napaatras si Georgina. Ang paligid ay tila umiikot. Ang marangyang silid na dati ay puno ng halimuyak ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang kulungang puno ng mga halimaw. Wala siyang nagawa, kundi ang tumalikod. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga habang bumababa sa malawak na hagdanan ng kanilang mansyon. Sa labas, ang langit ay nagsimula nang magdilim at ang unang patak ng ulan ay humalik sa kanyang pisngi. Malamig, malupit at tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng kanilang subdivision. Walang dala, kundi ang suot niyang corporate suit at ang basag na kahon ng relo sa kanyang bulsa. Narinig niya ang tunog ng pagsasara ng gate, isang mekanikal na tunog na tila huling pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, ang kanyang mga luha ay sumama sa baha ng kawalang pag-asa. Saan siya pupunta? Sino ang lalapitan niya sa mundong ang lahat ay nakatingala sa kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay pagtatawanan ang kanyang pagkadapa? Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila walang kasagutan sa gitna ng dilim. Bakit ang taong pinili mong mahalin ng higit sa iyong sarili ang siya ring kukuha ng lahat ng dahilan para ikaw ay mabuhay? Akala ko, ang pinakamasakit na pakiramdam ay ang iwanan ka ng taong mahal mo. Ngunit mas masakit pala ang mapagtanto na sa gitna ng dambuhalang lungsod na ito na binuo mo gamit ang iyong dugo at pawis, wala ka palang kahit isang sulok na matatawag na sayo. Ang bawat hakbang ni Georgina sa basang bangketa ng Pasay ay tila isang paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang kanyang mamahaling sapatos na takong ay matagal na niyang hinubad at iniwan sa isang tabi. Hinahayaan ang kanyang mga talampakan na direktang humalik sa magaspang at maduming kalsada. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, tila nakikipag-unahan sa panginginig ng kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng terminal ng bus, kung saan ang amoy ng usok ng krudo, pawis ng mga biyahero at lumaing grasa ay sumalubong sa kanya, isang sampal ng realidad na malayo sa mabangong opisina na kanyang kinagisnan. Tumingala siya sa malaking karatula ng mga destinasyon. Ang bawat pangalan ng lugar ay tila isang banyagang salita, hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata
ang isang pamilyar na pangalan. Isang bayan sa dulo ng mapa. Isang lugar kung saan ang hangin ay amoy lunti ang bukid at ang bawat umaga ay binabasbasan ng huni ng mga ibon ang kanyang kinalakihan. Isang tiket po, papuntang San Isidro. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, nanginginig, habang iniabot ang huling ilang daang piso na natira sa loob ng kanyang bulsa. Ito na ang huling bala ng kanyang nakaraan. Habang nakaupo sa loob ng bus, nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Pinanood niya ang unti-unting paglayo ng mga naglalakihang gusali ng Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod na dati ay tila mga bituin ng kanyang tagumpay ay nagmistulang mga mapanuyang mata ngayon. Ang usok na bumabalot sa kapaligiran ay tila isang dambuhalang anino na sumasakal sa kanya. Isang paalala ng 7 taon na ibinigay niya sa isang lalaking walang ginawa, kundi ubusin siya. Sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ina, si Nanay Sabel, at ang kanyang ama na si Tatay Kinu. Ilang taon na ba silang hindi nagkikita? 3 taon. 4? Palagi siyang nagpapadala ng pera, oo. Akala niya ay sapat na ang mabigyan sila ng maginhawang buhay mula sa malayo. Ngunit ngayon, sa kanyang pinakamadilim na sandali, napagtanto niya ang bigat ng kanyang pagkukulang, ang utang na loob na dapat ay ibinigay niya sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, ay naibuhos niya sa isang balon na walang katapusan ng kasakiman, patawad, Nay. Tay. Ang bulong niya sa hangin habang ang bus ay bumibilis ang takbo palayo sa ingay ng Maynila. Lumipas ang mga oras. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang napalitan ng kulay ube at kahel na kalangitan. Ang ingay ng lungsod ay hinalinhinan ng katahimikan ng mga taniman ng palay. Habang papalapit ang bus sa kanilang bayan, ang bawat puno ng niyog na nadadaanan niya ay tila mga lumang kaibigan na kumakaway. Nag-aanyaya sa kanya na bumalik sa kanyang pinagmulan. Nang huminto ang bus sa isang maliit na terminal sa San Isidro, dahan-dahang bumaba si Georgina. Ang kanyang corporate suit ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay tuyot na sa pagkakatuyo ng ulan, at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pagod. Bit-bit lamang ang kanyang sarili. Naglakad siya patungo sa direksyon ng kanilang lumang bakery. Ang paligid ay balot pa ng bahagyang dilim bago ang bukang liwayway. Ang tanging tunog na maririnig ay ang kalansing ng mga bakal na gamit mula sa mga bahay na nagsisimula ng magising. Ngunit sa pagtapak niya sa harap ng isang luma at medyo tagilid na gate, huminto ang kanyang mundo. Isang matangkad na anino ang nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang lalaki ay may hawak na martilyo at tila may inaayos sa bubong ng maliit na bakery ng kanyang pamilya. Sa kabila ng dilim, ang bawat galaw nito ay tila pamilyar, tila isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo. Ang bawat segundo ng kanilang pagkakatitigan ay puno ng isang tensyong hindi maipaliwanag, isang halong gulat, sakit, at isang uri ng pangungulila na tila hindi kayang burahin ng panahon. Georgina, ang boses ng lalaki ay malalim. Bahagyang paos, ngunit may dalang isang uri ng init na biglang nagpatibok sa nanlalamig na dibdib ni Georgina. Ikaw ba talaga yan? Napako ang mga paa ni Georgina sa kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang pagod, ang lahat ng kanyang pait, at ang lahat ng kanyang takot ay tila biglang nagunahang lumabas sa kanyang mga mata sa anyo ng masaganang luha. Ang bahay ay hindi lamang mga pader at bubong. Ito ang tanging lugar sa mundo kung saan tatanggapin ka ng buong buo, kahit ang bitbit mo ay ang iyong pinakamalaking pagkatalo. Nabitawan ng lalaki ang hawak niyang martilyo. Ang tunog ng bakal na tumama sa malambot na lupa ay tila isang hudyat na ang oras ay panandali ang huminto para sa kanilang dalawa.
Hindi makapaniwala ang mga mata ni Fabian habang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya. Ang Georgina na naaalala niya ay ang babaeng laging maayos ang tindig, puno ng kumpiyansa at tila hindi kayang tinalo ng anumang bagyo. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap ng kanilang lumang gate ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Basang-basa, maputla, at ang mga mata ay tila isang tuyot na sapa na wala nang mailabas na tubig. Georgina, bakit ka narito? Anong nangyari sa'yo? Ang tinig ni Fabian ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi siya nangahas na lumapit ng masyadong malapit. Tila natatakot na baka biglang maglaho ang babae na parang isang panaginip. Hindi nakasagot si Georgina. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bato. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, biglang bumukas ang pintuan ng kanilang lumang bahay. Lumabas ang isang matandang babae na may suot na kupas na duster. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at may hawak na gasera. Fabian, sino ba yang kausap mo sa labas? Napakaaga pa para sa... Naputo lang sasabihin ni Nanay Isabel. Ang gaserang hawak niya ay bahagyang nayanig nang mamukhaan ang aninong nakatayo sa dilim. Diyos ko, Georgina, anak? Ang tawag na yon ng kanyang ina ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng damdaming pilit na ikinulong ni Georgina. Humakbang siya pasulong, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa, isang pares ng matitigas at mainit na bisig ang sumalo sa kanya. Naamoy ni Georgina ang halimuyak ng kahoy, pawis at harina mula sa lalaking sumalo sa kanya, isang amoy na tila nagpabalik sa kanya sa mga alaala ng kanyang kabataan. Nay, si Gina po nangihina siya. Narinig niyang wika ni Fabian bago siya dahan-dahang binuhat nito patungo sa loob ng bahay. Pagpasok sa loob, sinalubong sila ng amoy na matagal nang hinahanap-hanap ng kanyang kaluluwa. Ang amoy ng mainit na kape na niluluto sa takure at ang mabangong halimuyak ng bagong lutong pandesal mula sa pugon sa likuran. Ibinaba siya ni Fabian sa lumang sofa na gawa sa narra, kung saan may mga nakalatag na punda ng unan na amoy sikat ng araw at sabon na panlaba. Mabilis na lumapit si Nanay Isabel. Ang kanyang mga mata ay basang-basa na rin ng luha. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ganito ang itsura mo? Nasaan ang asawa mo? Nasaan ang mga gamit mo? Muling sumikip ang dibdib ni Georgina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat ng kataksilan ni Marco at Rhea. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahabang hikbi na tila walang katapusan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, lumabas mula sa kusina ang kanyang ama, si Tatay Kinu. Ang matanda ay may hawak na basahan. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakubana dahil sa katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Hindi nagsalita ang kanyang ama. Hindi ito nagtanong kung bakit siya narito o kung nasaan ang kayamanang palagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga liham. Lumapit lamang si Tatay Kinu at naupo sa tabi niya. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang magaspang at liyad na kamay. Ang mga daliri ay puno ng kalyo mula sa ilang dekadang pagmamasa ng tinapay. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Georgina, isang haplos na tila nagbubura sa lahat ng sakit ng sampal at pang-iinsulto na natanggap niya sa Maynila. Ang bawat hagod ng kamay ng kanyang ama ay tila nagsasabing, "Nandito ka na, sa piling namin. Ligtas ka na." Ito ang kanyang golden moment, ang katahimikan ng pagtanggap na hindi humihingi ng paliwanag. Sa loob ng bisig ng kanyang pamilya, unti-unting naramdaman ni Georgina na ang kanyang puso, na inakala niyang naging abo na, ay muling nagkakapira-piraso upang mabuo muli. "Uminom ka muna nito, Gina," wika ni Fabian habang iniaabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga sugat sa paa ni Georgina.
Uminom siya ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat patak na tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanunuyot na katawan. Habang bahagyang kumakalma ang kanyang paghinga, napansin ni Georgina ang paligid. Ang bakery na inakala niyang maunlad dahil sa perang ipinapadala niya ay tila mas luma na ngayon. May mga bahagi ng dingding na kailangan ng pinturahan at ang bubong na inaayos ni Fabian kanina ay may mga butas pa rin. Nay tay, patawad po. Ang tanging nasabi ni Georgina bago muling yumuko. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ang mahalaga ay nakauwi ka. Sagot ni Nanay Isabel habang ipinupunas ang isang bimpo sa kanyang basang muka. Ngunit habang nadarama ni Georgina ang init ng kanilang pagmamahal, isang anino ng pag-alinlangan ang sumagi sa kanyang isipan. Bakit narito si Fabian? At bakit tila ang bakery na pinaglaanan niya ng perang pinaghirapan ay hindi man lang nagbago ang itsura? Napatingin siya kay Fabian na abala ngayon sa pag-aayos ng mga sako ng harina sa isang sulok. Napansin ni Georgina ang isang pilat sa braso ng lalaki. Isang pilat na tila pamilyar sa kanya mula sa isang madilim na gabi, maraming taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa man niya ito matanong, isang malakas na katok ang gumulantang sa katahimikan ng umaga. Tao po, Mang Kinu, ang bayad niyo sa utang para sa buwang ito, kailangan na namin. Ang sigaw ng isang mapanuyang boses mula sa labas ng gate. Dahan-dahang nanigas ang mga magulang ni Georgina. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang napalitan ng isang uri ng takot na hindi niya inasahang makita sa mukha ng kanyang ama. Hindi sapat ang isang basong tubig para lunukin ang pait ng katotohanang habang nagpapakasasa ang iba sa iyong pinaghirapan. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay unti-unti nang nilalamon ng kawalan. Ang marahas na paghampas ng kamao sa pintuang gawa sa kahoy ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Georgina. Akma sanang tatayo si Tatay Kinu, ngunit bago pa man ito makahakbang, ay mabilis na humarang si Fabian. Ang kanyang malalapad na balikat ay tila naging isang pader na naghihiwalay sa takot at sa kapayapaan ng loob ng bahay. Ako na ang kakausap, Mang Kinu. Manatili kayo rito sa loob kasama si Gina. Ang boses ni Fabian ay mahinahon pero may talim na hindi pwedeng baliwalain. Sumunod si Georgina ng tingin habang lumalabas ng pinto ang lalaki. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya si Aling Pasing, ang kilalang usurera sa kanilang bayan, na may dalang makapal na notebook at nakapamewang. Ngunit sa sandaling makaharap nito si Fabian, ang matapang na anyo ng matanda ay tila bahagyang natunaw. May kung anong ibinulong si Fabian at nakita ni Georgina ang pag-abot nito ng ilang pirasong papel na tila pera. Ilang sandali pa, umalis ang matanda na bumubulong-bulong ngunit hindi na sumisigaw. Nang bumalik si Fabian sa loob, hindi makatingin ng diretso si Georgina. Fabian, bakit mo ginawa yon? At sino ka ba talaga? Bakit tila ikaw ang nag-aasikaso sa bakery namin? Isang tipid na ngiti lamang ang isinagot ni Fabian habang pinupunasan ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng alikabok at semento. Isang hamak na kargador lang ako rito, Gina. Noong magkasakit ang tatay mo noong nakaraang taon, walang mag-ayos ng mga pugon. Nagkataon namang naghahanap ako ng mapagtatrabahuhan. Noong nagkasakit si tatay? Gulat na tanong ni Georgina. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Nagpapadala ako ng pera buwan-buwan. Sapat dapat yun para sa pagpapa-ospital at para hindi kayo mangutang. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Ang katahimikan ni Nanay Isabel at Tatay Kinu ay sapat na para magbigay ng kasagutan. Isang masakit na katotohanan ang dahan-dahang gumuhit sa isipan ni Georgina. Ang lahat ng perang ipinapadala niya sa loob ng 3 taon ay maaaring hindi nakararating sa kanyang mga magulang. Naalala niya kung paano laging nagpipresenta si Marco na siya na ang mag-aayos ng remittance para hindi na siya maabala. Ang asawa mo,
Si Marco, dahan-dahang wika ni Nanay Isabel. Sabi niya sa amin noong huli siyang bumisita rito ng mag-isa, nahihirapan daw ang kumpanya niyo. Sabi niya, mas kailangan niyo ang pera, kaya pinigilan namin siyang sabihin sa'yo ang sitwasyon namin dito. Ayaw naming maging pabigat sa'yo, anak. Napahawak si Georgina sa kanyang ulo. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal. Hindi lang siya ninakawan ni Marco ng kinabukasan, kundi ninakawan din nito ang kanyang mga magulang ng pagkakataong mabuhay ng maayos gamit ang sarili niyang pinagpaguran. Gusto ko munang magpahangin. Bulong ni Georgina, hindi na kaya ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Naglakad siya palabas. Hindi alintana ang kanyang itsura. Ngunit ang pag-asang makahanap ng katahimikan sa labas ay agad na naglaho. Sa bawat kanto, sa bawat tindahang madaanan, ang mga mata ng mga kapitbahay ay tila mga kamera na nakatutok sa kanya. Iyan na ba ang anak ni Namang Kinu? Akala ko ba ay mayamang donya na yan sa Maynila? Bakit parang basang sisiw na bumalik? Ang bulong ni Aling Marites sa kanyang kasama, sapat na malakas para marinig ni Georgina. Baka pinalayas ng asawa. Balita ko'y wala namang dinalang gamit yan pagbaba ng bus kaninang madaling araw. Sayang naman, akala mo kung sinong naging matagumpay. Sa huli, ay sa basurahan din pala ang uwi. Dagdag pa ng isa, ang mga salita ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ito ang pait ng probinsya. Ang bawat pagkakamali mo ay isang pampublikong balita. Yumuko si Georgina at binilisan ang lakad pabalik sa kanilang bakuran. Doon, nakita niya si Fabian na nag-aayos ng kanyang gamit, handa nang umalis para sa kanyang ibang trabaho sa konstruksyon. Naiwan ni Fabian ang kanyang lumang bag sa ibabaw ng lamesang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil sa lakas ng hangin, bumukas ang zipper nito at nahulog ang isang kupas na pitaka. Akmang pupulutin ito ni Georgina nang bumuka ang pitaka at tumambad ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Isang litrato. Hindi ito bagong litrato. Ito ay isang lumang Polaroid. Kupas na ang mga kulay at medyo may punit sa gilid. Sa litrato ay isang batang babae. Marahil ay nasa 16 na taong gulang pa lamang. May suot na uniforme sa eskwela at may hawak na supot ng tinapay habang tumatawa. Siya yun. Si Georgina noong kabataan niya. Paano nagkaroon si Fabian ng litratong yun? At bakit tila ingat na ingat ito sa loob ng pitaka ng isang lalaking halos hindi niya kilala? Naramdaman ni Georgina ang paglapit ng isang anino sa kanyang likuran. Ang amoy ng kahoy at harina ay muling bumalot sa kanya. May mga bagay na hindi kumukupas, Gina. Ang boses ni Fabian ay nasa tabi na lamang ng kanyang tainga. Puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, at kahit gaano pa kadaming putik ang itapon ng mundo sa'yo, dahan-dahang nilingon ni Georgina si Fabian. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang sasakyang tila hindi nararapat sa kalsadang puno ng alikabok ng San Isidro. Ang harina ay parang mga pangarap na nadurog, pino, maputi at tila walang bigat. Ngunit kapag hinaluan mo na ng tubig at pawis, doon mo malalaman kung gaano kabigat ang kailangan mong pasanin para lamang ito ay maging isang buong tinapay. Hindi na nagtanong si Georgina tungkol sa litratong nakita niya sa pitaka ni Fabian. Pinili niyang ibaon ang kuryosidad sa ilalim ng masidhing pagtatrabaho. Alam niya, kapag tumigil siya kahit sandali, lalamunin siya ng mga alaala, ng marangyang silid sa Maynila, ng amoy ng pabango ni Rhea sa kanyang kama, at ng malamig na tawa ni Marco. Huwag mong madaliin ang masa, Gina. Ang mahinahong tinig ni Tatay Kinu ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang tinapay, parang pag-ibig lang yan. Kapag masyadong mabilis ang galaw mo, hindi aalsa ng maayos. Kapag masyadong matagal, titigas at mawawala ng sarap. Napatigil si Georgina.
Ang kanyang mga kamay ay balot ng puting harina at ang kanyang mga braso ay nanginginig na sa pagod. Sa corporate world, ang lahat ay kailangang mabilis, instant at result-oriented. Ngunit dito sa maliit at mainit na kusina ng kanilang bakery, ang tanging mahalaga ay ang pasensya. Gusto ko lang pong makatulong, Tay. Gusto kong patunayan na hindi ako talo. Bulong niya habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng pawis sa kanyang mga mata. Isang matigas na sako ng harina ang biglang lumapag sa kanyang tabi. Hindi siya lumingon. Alam niya ang amoy na yon. Amoy ng bagong tabas na kahoy at malinis na pawis. Si Fabian, nang hindi nagsasalita, kinuha ni Fabian ang malaking planggana ng masa mula sa harap ni Georgina. Ako narito, Gina. Magpahinga ka muna. Namumula na ang mga palad mo, sabi ni Fabian. Hindi ito isang utos, kundi isang pakiusap na puno ng pag-aalaga. Napatingin si Georgina sa kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa pagpindot ng keyboard at pagpirma ng mga kontrata ay may mga paltos na ngayon. Dahan-dahan siyang naupo sa isang maliit na bangko. Pinapanood ang bawat galaw ni Fabian. May ritual ang paggawa ng tinapay para kay Fabian. Ang bawat pagdiin ng kanyang mga palad sa masa ay tila isang panalangin. Walang ingay, walang reklamo. Doon napagtanto ni Georgina na si Fabian ang naging haligi ng tahanang ito habang siya ay abala sa pagbuo ng palasyong buhangin sa Maynila. Bakit mo ito ginagawa, Fabian? Tanong ni Georgina. Ang kanyang boses ay halos lunurin ng huni ng mga kuliglig sa labas. Hindi mo naman obligasyon ang pamilya ko. Tumigil si Fabian, ngunit hindi tumingin sa kanya. May mga utang na loob na hindi nababayaran ng pera, Gina. At may mga pangakong kahit hindi binibitawan ay kailangang tuparin. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng pag-uunawaan sa gitna ng init ng pugon. Walang mabulaklak na salita, walang pangakong bituin, tanging ang amoy ng bagong lutong pandesal na unti-unting pumupuno sa silid. Nagbibigay ng panandali ang kapayapaan sa pusong sugatan. Nagsimula ng sumikat ang araw at ang amoy ng tinapay ay dahan-dahang humalinguyaw sa buong bakuran. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabulabog ng ang itim na sasakyang huminto kanina ay tuluyan ng pumasok sa loob ng kanilang compound. Isang lalaking nakabarong, may dalang leather briefcase at salamin sa mata, ang bumaba mula sa sasakyan. Ang bawat hakbang nito sa lupang maalikabok ay tila isang babala. Magandang umaga, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng emosyon. Ito po ba ang tahanan ni Ginang Georgina Ilustre Villanueva at Ginoong Joaquin Ilustre? Tumayo si Georgina, pinagpagan ng harina sa kanyang damit, at hinarap ang estranghero. Ako si Georgina. Sino po sila? Binuksan ng lalaki ang kanyang briefcase at kumuha ng isang makapal na folder. Ako si Attorney Mendoza, ang legal representative ng Villanueva Holdings. Narito ako para ihatid ang formal na notice of eviction at ang foreclosure documents para sa lupang kinatitirikan ng bakery na ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Georgina. Ano? Eviction? Ang lupang ito ay minanapan ng tatay ko sa mga ninuno namin. Walang kinalaman ang kumpanya ni Marco rito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Iyan din po ang akala namin. Hanggang sa makita namin ang pirma ninyo sa isang collateral agreement na isinagawa 5 buwan na ang nakalilipas. Ginamit ninyo ang lupang ito bilang garantiya sa isang malaking loan ng kumpanya. At dahil ang loan ay hindi nabayaran, ang pagmamay-ari ng lupa ay kusa nang nalipat sa pangalan ni Ginoong Marco Villanueva. Naramdaman ni Georgina ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat pahina ng dokumentong iniabot ng abogado ay tila mga piraso ng kanyang sariling kamatayan. Sa dulo ng huling pahina, nakita niya ang kanyang lagda. Isang lagdang pilit niyang inaalala kung kailan niya ibinigay.
Hindi lang pala ang buhay ko ang kinuha mo. Marco, bulong ni Georgina, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at pait. Pati ang huling hantungan ng mga magulang ko, ninakaw mo. Tumingin siya kay Fabian at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkuyom ng mga kamao ng lalaki. Ang katahimikan ni Fabian ay napalitan ng isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. May mga lason na hindi nakamamatay sa isang iglap, kundi unti-unting pinapatay ang bawat hibla ng iyong pag-asa hanggang sa wala nang matira, kundi ang hapdi ng pagsisisi. Nanatiling nakatitig si Georgina sa mga dokumentong hawak ni Attorney Mendoza. Ang bawat letra, ang bawat pirma, at ang bawat selyo mo ng korte ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang lupang kinatatayuan ng bakery, ang tanging alaala ng kanyang mga ninuno at ang huling muog ng dangal ng kanyang ama ay naging isang pirasong papel na lamang na pag-aari na ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Hindi maaari ito. Ang boses ni Georgina ay paos. Halos hindi lumalabas sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Niloko niya ako. Hindi ko alam na collateral ang lupang ito. Ang sabi niya ay restructuring lang ito ng mga assets ng kumpanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Ginang Villanueva, sa mata ng batas, ang pirma ninyo ay sapat na basihan. Ang kawalan ng kaalaman ay hindi depensa laban sa legal na obligasyon. Meron kayong 3 araw para lisanin ang property na ito bago kami magpadala ng mga tauhan para sa formal na foreclosure. Naramdaman ni Georgina ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang init ng pugon sa likuran niya ay tila naging isang naglalagablab na impyerno. Ngunit bago pa man siya tuluyang mabuwal, naramdaman niya ang isang matigas at protektadong presensya sa kanyang tabi. Si Fabian, Attorney Mendoza. Hindi ba't labag sa etiketa ang mag-serve ng notice nang walang kasamang sheriff o opisyal mula sa lokal na munisipyo? Ang boses ni Fabian ay malamig, kalkulado, at puno ng awtoridad na hindi inaasahan mula sa isang lalaking amoy harina at pawis. Nagulat ang abogado. Tiningnan niya si Fabian mula ulo hanggang paa. Tila minamaliit ang anyo nito. At sino ka naman para questionin ang legal na proseso? Isang hamak na panadero? Isang mamamaong? Alam ang kanyang karapatan, sagot ni Fabian habang humahakbang pasulong, dahilan para mapaatras ang abogado ng isang hakbang. Ang lupang ito ay nasa ilalim pa ng classification ng Agrarian Reform Base sa lumang titulo. Hindi ito basta-basta pwedeng maging collateral nang walang pahintulot mula sa kinauukulan. Kaya bago nyo takutin ang pamilyang ito, siguraduhin nyo muna na ang dala ninyong papel ay hindi lang basta pananakot. Natahimik ang abogado. Mabilis niyang kinuha ang kanyang folder at bumalik sa loob ng itim na sasakyan. Ang tunog ng pag-andar ng makina at ang pag-arangkada ng gulong sa maalikabok na kalsada ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa bakuran ni Mang Kinu. Lumingon si Georgina kay Fabian. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang mahinang hikbi ng kanyang ina mula sa pintuan. Si Nanay Isabel ay nakasandal sa hamba ng pinto. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Sa tabi nito, si Tatay Kinu ay nakayuko. Ang mga balikat na dati ay matatag ay tila tuluyan ng bumigay sa bigat ng kahiyaan. Ang hiya, ang pinakamabigat na parusa para sa isang pamilyang Pilipino. Ang mawalan ng tahanan sa mata ng mga kapitbahay ay tila isang kamatayan habang nabubuhay. Biglang naramdaman ni Georgina ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Isang numerong hindi rehistrado. Nang sagutin niya ito, ang boses na narinig niya ay tila isang malamig na hangin na nagdala ng amoy ng kamatayan. Hello, Georgina! Kumusta ang bakasyon mo sa probinsya?
Ang boses ni Rhea ay puno ng mapanuyang katuwaan. Natanggap mo na ba ang munting regalo ni Marco? Sabi ko naman sa'yo, hindi kanya hahayaang mamuhay ng tahimik kahit sa gitna ng mga bukid. Anong gusto niyo, Rhea? Nakuha niyo na ang lahat sa akin. Bakit pati ang mga magulang ko dinadamay niyo? Sigaw ni Georgina. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit ngayon ay may kasama ng apoy ng galit. Gusto naming matuto ka ng leksyon, Georgina. Sagot ni Rhea, ang boses nito ay dahan-dahang naging seryoso at malupit. Gusto ni Marco na lumuhod ka at humingi ng tawad sa lahat ng kayabangang ipinakita mo noong ikaw pa ang reyna ng Villanueva Holdings at huwag kang kampante diyan. Dahil ang bakery na yan, iyan pa lang ang simula. Kukunin namin pati ang huling piraso ng dangal na natitira sa'yo hanggang sa ikaw mismo ang magmakaawa. Natapusin na namin ang paghihirap mo. Naputol ang linya. Nanginginig ang mga kamay ni Georgina habang ibinababa ang telepono. Tumingin siya sa kanyang mga magulang, pagkatapos ay kay Fabian na nananatiling nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo. Tila may malalim na iniisip. Nate, hindi ko hahayaang mangyari ito. Bulong ni Georgina sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Pero hindi na ako ang dating Georgina na madaling lokohin. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na salita, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Fabian? Bakit tila alam niya ang mga legal na butas ng batas na kahit siya, na isang executive sa Maynila, ay hindi pamilyar? Isang misteryo ang dahan-dahang nabubuo sa gitna ng trahedya. Isang lihim na maaaring maging susi sa kanyang pagbangon o maging sanhi ng isa pang pagkawasak. Ang gabi ay hindi lamang para sa pagtulog. Ito ang oras kung kailan ang mga anino ng nakaraan ay nagiging kasing linaw ng sikat ng araw. Pilit na humahabol sa bawat buntong hininga ng pusong hindi mapanatag. Hindi dalawin ng antok si Georgina. Ang bawat pagpikit niya ay tila isang projector na nagpapakita ng mukha ni Rhea at ang malamig na mga mata ni Marco. Lumabas siya ng bahay, hinahayaan ang malamig na simoy ng hangin sa San Isidro na palamigin ang kanyang nag-aapoy na isipan. Ang buwan ay bilog na bilog, nagbibigay ng pilak na liwanag sa tuyot na bakuran. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita niya ang isang figura. Nakaupo si Fabian sa isang lumang bangkong kahoy, nakatingala sa langit, at tila malalim din ang iniisip. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay handang makipaglaban sa abogado, ay nakapatong na ngayon sa kanyang mga hita, mga kamay na tila ba dumanas na ng napakaraming paghihirap. Hindi ka rin ba makatulog? Ang mahinang tanong ni Georgina habang dahan-dahang lumalapit. Nilingon siya ni Fabian. Ang pilak na liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay diin sa matalim niyang panga at sa mga matang palaging tila may gustong sabihin pero pinipili ang manahimik. Ang katahimikan ng probinsya ay nakakapanibago para sa isang taga-Maynila. Hindi ba, Gina? Naupo si Georgina sa kabilang dulo ng bangko. Ang katahimikan ang pinakamaingay na bagay sa mundo kapag marami kang iniisip. Fabian, tungkol sa litrato sa pitaka mo, hindi ko makalimutan. Bakit mo itinatago ang alaala ng isang batang babaeng hindi mo naman talaga kakilala? Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang marahang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Huminga ng malalim si Fabian. Hindi mo na siguro maalala, Gina. 15 taon na ang nakalilipas. May isang batang lalaki na laging nakatambay sa labas ng bakery niyo, marumi, gutom, at tila wala ng pag-asa sa mundo. Isang gabi, imbes na itaboy siya, binigyan mo siya ng isang supot ng mainit na pandesal. Sabi mo, huwag kang susuko, balang araw ikaw naman ang magpapakain sa iba. Ang batang yun ay ako. Napatitig si Georgina sa kanya. Ang alaala
ay malabo na. Ngunit ang damdamin ng gabing iyon ay tila nagbalik. Ang munting gawa ng kabutihan na nakalimutan na niya ay siya palang naging mitya ng buhay para sa taong nasa harap niya ngayon. Kaya ba? Kaya ka narito? Dahil sa utang na loob? Tanong ni Georgina, may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Noong una, marahil. Pero nang makita kitang muli sa Maynila, malayo sa probinsyang ito, nakita ko ang isang babaeng unti-unting kinakain ng mundong hindi para sa kanya. Binantayan kita, Gina, mula sa malayo. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo at nakita ko rin kung paano ka unti-unting niloko ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang boses ni Fabian ay naging malambot, puno ng isang uri ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Dahan-dahang inabot ni Fabian ang kamay ni Georgina na nakapatong sa bangko. Hindi niya ito hinawakan ng buo, kundi marahan lamang na idiniit ang kanyang mga daliri sa likod ng palad ng babae. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Georgina. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Hindi ito ang nakakasakal na pag-aari ni Marco. Ito ay isang uri ng pag-aalaga na tila nagsasabing, nandito ako at hindi kita hahayaang mahulog muli. Ito ang kanilang golden moment. Sa ilalim ng saksi ng buwan, ang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng tadhana at harina ay tila nahanap ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Halos magdampi ang kanilang mga palad. Ang hininga ni Fabian ay mararamdaman na ni Georgina sa kanyang pisngi. Ngunit ang sandali ng kilig at kapayapaan ay biglang naputol. Isang matapang at nakakasulasok na amoy ang biglang humalo sa hangin. Hindi ito amoy ng pandesal at hindi rin ito amoy ng tuyong lupa. Amoy ito ng nasusunog na tela at kemikal. Fabian, amoy usok. Bulong ni Georgina. Ang kanyang kaba ay biglang nagbalik. Mabilis na tumayo si Fabian at tumingin sa likurang bahagi ng kanilang bakuran kung saan naroon ang bodega ng mga sako ng harina at ang lumang pugon. Ang kadiliman ng gabi ay biglang nagliwanag sa kulay kahel at pula. Ang dambuhalang apoy ay nagsimula nang gumapang sa dingding ng bodega, nilalamon ng bawat sako na kanilang pinagpaguran. Ang bodega, Gina, tumawag ka ng tulong. Sigaw ni Fabian habang mabilis na tumatakbo patungo sa naglalagablab na gusali. Ang mga sako ng harina na dapat ay magbibigay sa kanila ng bagong simula ay tila naging mga mitya ng kanilang pagkawasak. Ang langit na kanina lang ay payapa ay napuno ng makapal at itim na usok. Tila isang masamang pangitain na ang kamay ni Marco ay nakaabot na hanggang sa kanilang munting paraiso. Minsan, ang apoy ay hindi lang sumusunog sa kahoy at tela. Sinusunog din nito ang huling pag-asa na pilit mong itinatayo mula sa mga guho ng iyong nakaraan. Sa bawat siklab ng pulang liyab, tila naririnig ko ang tawa ng mga taong gustong makita akong gumagapang sa abo. Ang buong paligid ay nabalot ng ingay na hindi galing sa boses ng tao, kundi sa bagsik ng kalikasan. Ang malutong na pagkakabitak ng mga tuyong kahoy at ang dambuhalang paglamon ng apoy sa mga sako ng harina ay lumikha ng isang nakakatakot na liwanag sa gitna ng kadiliman. Tumakbo si Georgina patungo sa bodega, ngunit ang tindi ng init ay tila isang pader na humahampas sa kanyang mukha, nagpapaurong sa kanya sa bawat hakbang. Fabian, bumalik ka rito! Mapanganib! Ang sigaw ni Georgina, ang kanyang boses, ay napaos na sa loob ng ilang segundo. Nakita niya ang anino ni Fabian sa gitna ng makapal at itim na usok. Bit-bit ang mga balde ng tubig, walang takot na nakipagbuno ang lalaki sa apoy. Hindi naglaon. Ang mga kapitbahay, ang mga taong kanina lang ay nagbubulungan tungkol sa kanyang pagkabigo, ay nagsidatingan. May mga bit-bit na timba, may mga nagpapasa-pasa ng planggana, at may mga gumagamit ng basang kumot. Sa gitna ng trahedya, ang diwa ng bayanihan ay sumiklab. Mas maliwanag pa kaysa sa apoy na sumusupok sa kanilang kabuhayan. Nang tuluyang maapula ang apoy,
Ang sikat ng araw ay dahan-dahan nang sumisilip sa silangan. Ngunit ang San Isidro, na sumalubong sa bukang liwayway, ay amoy basang abo at sunog na pangarap. Nakaupo si Tatay Kino sa isang tabi. Ang kanyang mga kamay ay itim na sa uling, habang nakatitig sa abo ng mga sako ng harina na dapat sana ay magiging tinapay para sa buong bayan. Isang golden moment ang namayani nang lumapit si Fabian kay Tatay Kino. Ang mukha ng lalaki ay balot ng uling, may maliit na sugat sa kanyang noo, at ang kanyang damit ay punit-punit na. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng matanda at marahan itong piniga. Walang salitang binitawan, ngunit ang kilos na yon ay sapat na para sabihing hindi sila mag-iisa sa pagbangon. Naglakad si Georgina sa gitna ng mga guho. Yumuko siya at may napansin sa ilalim ng isang sunog na posteng kahoy, isang plastik na bote na may amoy ng gasolina. Hindi ito aksidente. Hindi ito bunga ng lumang kable ng kuryente. Ito ay isang malupit na mensahe. Napakabilis talagang kumalat ng balita, no? Akala ko'y sa Maynila lang may sunugan, pati pala rito sa tahimik na probinsya. Ang boses na yon ay tila isang yelo na ibinuhos sa nag-aapoy na dibdib ni Georgina. Lumingon siya at nakita ang isang makintab na itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Bumaba si Marco, suot ang isang mamahaling puting polo na tila ba hindi man lang nadungisan ng alikabok ng kalsada. Sa tabi niya ay si Rhea na may hawak na panyo sa ilong, tila nandidiri sa amoy ng paligid. Marco, ang bulong ni Georgina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Kumusta, Georgina? Sabi ko naman sa'yo, hindi ka bagay rito. Tingnan mo ang paligid mo. Amoy kahirapan, amoy abo. Wika ni Marco habang naglalakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo ng pamilya ni Georgina. Kung pinirmahan mo na lang sana ang pagsuko sa lupang ito ng maaga, di sana ay may pambili ka pa ng bagong damit ngayon. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Sigaw ni Georgina. Ang kanyang galit ay hindi na kayang ikulong. Nakuha mo na ang lahat sa akin. Pati ba naman ang maliit na bakery na ito? Susunugin mo pa? Humalakhak si Marco, isang tawang walang kaluluwa. Wala kang ebidensya, Gina. Baka sadyang malas ka lang talaga. Pero huwag kang mag-alala. Narito ako para maging bayani mo. Bilhin ko na ang lupang ito sa halagang sapat na para makalipat kayo sa isang disenteng barong-barong, isang huling pabor para sa dating asawa. Humakbang si Marco para hawakan ang baba ni Georgina, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, isang malakas na tunog ng sampal ang umaling-awngaw sa buong bakuran. Hindi ito sampal ng isang mahinang babae. Ito ay sampal ng 7 taon ng panloloko, sampal ng bawat patak ng pawis ni Tatay Kino, at sampal ng bawat luhang iniyak ni Georgina sa ilalim ng ulan. Napalingon ang ulo ni Marco sa lakas ng tama, at ang kanyang puting polo ay nadungisan ng uling mula sa kamay ni Georgina. Ang akala mo ba ay natalo mo na ako dahil wala na akong pera? Ang boses ni Georgina ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Diyan ka nagkakamali, Marco. Ngayong wala na akong kahit ano, wala na rin akong takot na mawalan. At sisiguraduhin kong ang abong ito ang magiging lason na lalamon sa lahat ng ninakaw mo sakin. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang si Rhea ay napasinghap sa gulat. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang dahan-dahang pagtayo ni Fabian sa likuran ni Georgina. Ang presensya ni Fabian ay tila isang nagbabantang anino na handang sumunggab sa sinumang mananakit sa babaeng kanyang minamahal. Ang isang sampal ay hindi sapat para bayaran ang bawat hibla ng dangal na ninakaw mo. Ngunit sapat na ito para ipaalala sa iyo na hindi na ako ang babaeng pwedeng mong tapakan ng paulit-ulit ng hindi lumalaban. Nanatiling nakahawak si Marco sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit. Ang katahimikan sa bakuran ni Namang Kino ay tila isang nabuong bagyo na naghihintay na sumabog.
Ang mga kapitbahay na nakikiusyoso ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang bawat mata ay nakatutok sa nagaganap na tensyon sa gitna ng usok at abo. Lakas ng loob mo. Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa pait. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at dumingal kay Georgina. Akala mo ba ay may mapapala ka sa pag-iinarte mong ito? Look at you, Georgina. Look at this place. Amoy uling, madungis, at puno ng mga taong walang mararating. You chose this? You chose to rot in this garbage dump instead of kneeling and asking for my forgiveness. Sumingit si Rhea, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring awa. Gina, masyado ka namang matigas. Si Marco na nga ang lumalapit para tulungan kayo. Ganyan pa ang isusukli mo. Isipin mo naman ang mga magulang mo. Gusto mo ba silang tumira sa gitna ng abo habang buhay? Hindi tiningnan ni Georgina si Rhea. Para sa kanya, ang babaeng ito ay parang isang langaw na hindi karapat-dapat pag-ukulan ng pansin. Ang abo ay pwedeng linisin, Rhea. Ang uling ay pwedeng hugasan. Pero ang dumi ng kaluluwa ninyong dalawa, kahit gaano pang pabango ang gamitin nyo, hinding-hindi nyo na maikukubli. Humakbang si Marco palapit. Ang kanyang tindig ay tila nagnanais na lamunin ang kaliitan ni Georgina. Wala akong pakialam sa mga hugot mo. Ang batas ay nasa panig ko. In 3 days, ang mga bulldozer ay darating dito. Gigibain namin ang bawat poste ng bakery na ito. Gagawin naming tambakan ng basura ang lupang kinalakihan mo at wala kang magagawa. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit si Marco, isang malapad na anino ang humarang sa kanyang daanan. Si Fabian, na may mga kamay na nakakuyom at mga matang tila nagniningas na apoy, ay tumayo sa pagitan ni Georgina at ng kanyang dating asawa. Ang bawat bunto ng kanyang dibdib ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Sino ka bang tinitingnan mo, ha? Isang hamak na katulong sa bakery? Panunuyan ni Marco habang tinitingnan si Fabian mula ulo hanggang paa. Alis dyan kung ayaw mong masaktan. Hindi natinag si Fabian. Ang lalaking nananakit ng babae at nanlalamang sa matatanda ay walang karapatang tumayo sa lupang ito. Marco Villanueva, baka nakakalimutan mong nasa San Isidro ka. Dito, hindi pera ang nagdidikta ng batas, kundi ang dangal. At ikaw, wala ka noon. Humalakhak si Marco, isang tawang puno ng kawalang respeto. Dangal? Ang dangal ba ang magpapakain sa pamilyang ito? Sige, panindigan niyo ang dangal niyo habang natutulog kayo sa kalsada. Lumingon si Marco kay Georgina, isang huling tingin na puno ng puot. Maghanda ka na, Georgina, dahil sa susunod na pagkakataon na makita kita, titiyakin kong ikaw mismo ang hihiling na sana ay namatay ka na lang kasama ng bakery na ito. Pumasok si Marco sa loob ng kanyang makintab na sasakyan, kasunod si Rhea na tila isang aninong laging nakadikit. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang hatol ng kamatayan. Habang umaalis ang sasakyan, ang mga alikabok na naiwan ay humalo sa abo ng sunog, nagbibigay ng isang mapanglaw na anyo sa bakuran. Nang mawala na ang sasakyan, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Georgina. Muntik na siyang mabuwal, ngunit mabilis siyang inalalayan ni Fabian. Isang golden moment ang namayani nang marahan siyang idinampi ni Fabian sa kanyang balikat. Hindi ito isang yakap ng pagnanasa, kundi isang yakap ng proteksyon, isang tahimik na pangako na sa bawat pagkadapa niya, may isang taong laging nakahanda siyang saluhin. Huwag kang bibigay, Gina, bulong ni Fabian. Ang kanyang boses ay tila isang gamot sa sugatang puso ng babae. Hindi pa tapos ang laban. May mga bagay silang hindi alam at may mga bagay tayong pwedeng gamitin laban sa kanila. Tumingala si Georgina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bagong liwanag ng pag-asa. Ano ang ibig mong sabihin, Fabian? May magagawa pa ba tayo? Binitawan ni Fabian ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa. Isang lumang resibo na may tatak ng kumpanya ni Marco
na natagpuan niya sa loob ng bodega bago ito nasunog. Ang bawat krimen ay may bakas, Gina. At ang kumpiyansa ni Marco ang magiging mitya ng sarili niyang pagbagsak. Ngunit bago pa man makapagtanong si Georgina, isang malakas na tawag mula sa loob ng bahay ang nagpatigil sa kanila. Si Nanay Isabel, hinihingal at namumutla, ay nakatayo sa pintuan habang hawak ang isang sulat na tila galing sa Koreo. Akala ko, ang nakaraan ay parang abo na tinatangay ng hangin. Wala nang bigat, wala nang hapdi. Pero bakit sa tuwing tinitingnan kita, Fabian, tila bumabalik ang lahat ng luhang inakala kong natuyo na? Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ni Georgina, ngunit umalingaw-ngaw iyon sa bawat sulok ng kanyang isipan habang nakatitig sa lalaking nasa harap niya. Ang gabi ay muling bumalot sa San Isidro at sa gitna ng katahimikan ng bakuran na amoy sunog na kahoy, ang katotohanan ay dahan-dahang naglalakad palabas mula sa dilim. Hawak ni Georgina ang sulat na ibinigay ni Nanay Isabel. Hindi ito galing sa korte at hindi rin ito galing kay Marco. Ito ay isang lumang sobre, madilaw na sa kalumaan, na may nakasulat na pangalan niya sa isang sulat kamay na tila pamilyar. Fabian, ano ito? Ang boses ni Georgina ay nanginginig. Bakit nasa kay nanay ang sulat na ito na noon ko pa dapat natanggap? Huminga ng malalim si Fabian. Ang kanyang mga balikat, na dati ay tila hindi matitinag, ay bahagyang bumagsak. Tumingala siya sa madilim na langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga saksi sa isang lihim na matagal nang ibinaon. 15 taon na ang nakalilipas, Gina. Noong gabing kailangan kong umalis sa San Isidro para maghanap ng kapalaran, iniwan ko ang sulat na yan sa iyong ina. Sabi ko, ibigay niya sa iyo kapag handa ka na. Pero dumating ang balitang ikakasal ka na kay Marco. Nakiusap ako kay Nanay Isabel na huwag na itong ituloy dahil ayaw kong maging hadlang sa kaligayahan mo. Ang boses ni Fabian ay puno ng pagsisisi at isang uri ng pag-ibig na nabulok sa katahimikan. Dahan-dahang binuksan ni Georgina ang sobre. Sa loob ay may isang guhit, isang sketch ng isang gusali, isang bakery, nagawa sa salamin at liwanag, at sa ibaba ay ang mga salitang, para sa iyong mga pangarap, Georgina. Balang araw, itatayo ko ito para sa iyo. Fabian, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat luhang pumatak sa papel ay tila nagpapalinaw sa isang katotohanang matagal niyang hindi pinansin. Si Fabian, ang batang lalaking binigyan niya ng tinapay, ang lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng sunog, ay hindi lang basta isang katulong sa bakery. Hindi ka lang isang hamak na construction worker, hindi ba? Ang tanong ni Georgina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Ang paraan mo ng pagsasalita sa abogado, ang mga sketch na ito. Sino ka ba talaga, Fabian? Ito ang kanilang golden moment. Dahan-dahang inabot ni Fabian ang kamay ni Georgina. Dinala ito sa kanyang dibdib, kung saan mararamdaman ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang puso. Ako si Fabian Reyes, Gina, ang engineer na nanguna sa proyekto ng gobyerno rito sa San Isidro. Nagpanggap akong isang hamak na trabahador dahil gusto kitang protektahan nang hindi mo nararamdaman na kailangan mong magbayad ng utang na loob. Gusto kong makita mo na kaya mong bumangon ng mag-isa habang ako ay nasa likuran mo lang, handang sumalo sa'yo. Napaatras si Georgina. Ang gulat ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang katawan. Ang lalaking palagi niyang nakikita na amoy harina at pawis ay ang taong may sapat na kapangyarihan para labanan si Marco. Bakit, Fabian? Bakit mo tiniis ang lahat ng paghihirap na ito para sa akin? Dahil ang isang supot ng pandesal na ibinigay mo noon ay hindi lang pagkain para sa akin, Gina. Iyon ang naging dahilan kung bakit ako nangarap na maging isang taong karapat-dapat sa'yo. Kahit na sa loob ng 7 taon, pinapanood ko lang ang pagpapakasasa ni Marco sa mga sakripisyo mo. Hinihintay ko ang sandaling ito, ang sandaling babalik ka sa lugar kung saan ka tunay na mahal. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mainit na yakap.
Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, muling nag-vibrate ang cellphone ni Georgina. Sa pagkakataong ito, hindi ito tawag. Ito ay isang text message mula sa isang unknown number na may kalakip na isang litrato. Nang buksan ito ni Georgina, tila tumigil ang kanyang hininga. Ang litrato ay kuha sa loob ng isang silid sa ospital. Naroon ang kanyang ama, si Tatay Kinu, na mahimbing na natutulog. Ngunit sa tabi ng kanyang dextrose ay may isang kamay na may hawak na gunting, tila handang putulin ang daloy ng gamot. At sa ilalim ng litrato ay ang mga salitang, "Isang maling galaw mo, Georgina, at hindi na magigising ang matandang ito. Ang lupa o ang buhay ng tatay mo? Pumili ka." Napatingin si Georgina kay Fabian. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng harina. Ang lihim ng mga bituin ay biglang natakpan ng isang dambuhalang anino ng kamatayan. "Buhay ng tatay ko ang nakataya, Fabian. Paano ko pipiliin ang isang pirasong lupa kung ang kapalit ay ang huling hininga ng taong nagbigay sa akin ng buhay?" Ang boses ni Georgina ay halos isang pabulong na pagsamo sa dilim. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay tila isang malupit na sulo na nagpapakita ng kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang mga kamay ay hindi na lamang nanginginig. Ang mga ito ay tila nawalan na ng buhay, dahilan upang dahan-dahang madulas ang telepono mula sa kanyang mga daliri. Sinalo ni Fabian ang cellphone bago pa ito humalik sa lupa. Tiningnan niya ang litrato, ang matalim na talim ng gunting na malapit sa tubo ng dextrose ni Tatay Kinu. Ang kanyang panga ay tumigas at ang ugat sa kanyang leeg ay bumakas sa tindi ng puot na pilit niyang sinusupil. Sa puntong ito, alam ni Fabian na hindi na lang ito laban para sa ari-arian. Ito ay isang digmaan ng kaluluwa. "Huminga ka, Gina. Tingnan mo ako." Ang boses ni Fabian ay mahinahon pero puno ng awtoridad. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Georgina. Pilit na ibinabalik ang diwa ng babae mula sa bangin ng kawalang pag-asa. "Hindi tayo susuko sa takot. Iyan ang gusto ni Marco, ang makita kang durog at walang laban. Pero nakakalimutan niya, hindi ka na nag-iisa. Pero ang tatay, Fabian, nasa loob sila ng ospital. Anumang oras, pwedeng..." Hindi natapos ni Georgina ang kanyang sasabihin dahil sa muling pag-agos ng masaganang luha. Ang bawat patak ay tila humahapdi sa kanyang mga pisngi, isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan laban sa kasamaan ng asawa. "Makinig ka sa akin," bulong ni Fabian, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Georgina. "May mga tao ako sa ospital na yon. Hindi nila hahayaang may mangyaring masama kay Mang Kinu. Ang litratong ito ay isang pananakot lamang para pilitin kang sumuko. Pero gagamitin natin ito laban sa kanya." Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Georgina. Sa gitna ng trahedya, naramdaman niya ang kakaibang lakas na nagmumula sa mga palad ni Fabian. Ang tahimik na alyansang ito, isang pagsasama ng pusong sugatan at isang isipang handang lumaban, ay nagsimulang mabuo sa ilalim ng punong mangga. "Anong gagawin natin?" tanong ni Georgina. Ang kanyang tinig ay dahan-dahang nagkakaroon ng talim. "Magpanggap ka," sagot ni Fabian. "Ipakita mo sa kanila na nanalo sila. Tawagan mo si Marco. Sabihin mo sa kanya na handa mo nang ibigay ang lahat, basta't wag lang nilang saktan ng tatay mo. Hayaan nating maging kampante sila sa kanilang tagumpay, habang abala sila sa paggawa ng plano para sa pagkuha ng lupa. Sisimulan natin ang paghukay sa sarili nilang libingan." Kinuha ni Georgina ang kanyang telepono. Sa bawat pagpindot niya sa numero ni Marco, tila may bahagi ng kanyang puso na tumitigas. Nang sumagot ang asawa, ang boses nito ay puno ng mapanuyang katuwaan. "Oh, napatawag ka, Georgina? Naisip mo na ba ang sagot?" ang tanong ni Marco. Amoy tagumpay ang bawat salita. "Nalo ka na, Marco," ani Georgina. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng panginginig.
Ibibigay ko na ang pirma ko. Kunin mo na ang lupa. Kunin mo na ang bakery. Basta't tiyakin mong ligtas ang tatay ko. Huwag niyo siyang sasaktan. Nakikiusap ako. Isang malakas na tawa ang isinagot ni Marco. Ganyan nga, Gina. Ang ganyang pagsunod ang dapat mong ginawa noon pa lang. Magkita tayo sa munisipyo bukas ng umaga. Isang pagkakamali mo lang, alam mo na ang mangyayari. Pagkaputol ng linya, bumagsak si Georgina sa mga bisig ni Fabian. Ang pagpapanggap ay ubus lakas. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan. Ngunit habang nakasandal siya sa matatag na dibdib ng lalaki, isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Fabian, may isang bagay na hindi alam ni Marco. Bulong ni Georgina. Noong ako pa ang namamahala sa pananalapi ng Villanueva Holdings, may itinago akong kopya ng mga unaccounted funds na dumaan sa mga peking supplier. Inakala niyang nabura na ang lahat ng bakas, pero may isang folder akong itinago sa isang lumang vault dito sa San Isidro. Ang vault na pag-aari ng lolo ko. Nanlaki ang mga mata ni Fabian. Ang unaccounted funds na yon ang pwedeng maging mitya ng pagpapakulong kay Marco sa salang plunder at tax evasion. Ang munting folder na yon ang kanilang magiging pinakamalakas na sandata. Mabilis silang kumilos sa loob ng madilim na bahay. Sa ilalim ng mga lumang gamit sa bodega, hinukay nila ang isang maliit na bakal na kahon. Ngunit nang mabuksan nila ang vault, ang tanging tumambad sa kanila ay ang isang basyong lalagyan. Wala ang folder. Wala ang ebidensya. Sa halip, may isang maliit na papel na nakalagay sa loob. Isang sulat na may pabangong pamilyar kay Georgina. Ang matamis at nakakasulasok na amoy ng pabango ni Rhea. Ang nilalaman ng sulat ay maikli, pero sapat na para muling pahintuin ang tibok ng puso ni Georgina. Huli ka na, ate. Akala mo ba ay ikaw lang ang may alam ng sikreto ng vault na ito? See you tomorrow. Naramdaman ni Georgina ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang pala ang kasalukuyan niya ang binabantayan ni na Marco at Rhea, kundi pati ang bawat hakbang niya sa nakaraan ay matagal na nilang inasahan. Kapag ang isang gusali ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pagkakanulo, hindi mo na kailangan ng bulldozer para gibain ito. Kailangan mo lang hintayin ang tamang lindol ng katotohanan. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila isang mapanuring mata na nakatitig sa bawat kilos ni Georgina. Sa loob ng maliit na munisipyo ng San Isidro, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Si Marco ay nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at tagumpay. Si Rhea sa kanyang tabi ay nakangiti ng matamis. Isang ngiting tila asukal na may lason. Mabuti naman at dumating ka, Georgina. Bungad ni Marco habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Handa ka na bang isuko ang huling piraso ng iyong nakaraan? Tiningnan ni Georgina ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na pilit niyang sinusupil. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita niya si Fabian na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng akasya. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Tiwala lang, Gina. Sumunod ka lang sa plano." Huminga ng malalim si Georgina. "Oo, Marco. Handa na ako." Kinuha niya ang ballpen. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Nang matapos ang huling pirma, isang malakas na palakpak mula kay Rhea ang bumasag sa katahimikan. "Congratulations, Marco. Sa wakas, atin na ang lahat." Tuwang-tuwang sabi ni Rhea habang niyayakap ang lalaki. "Tapos na ang lahat, Gina," wika ni Marco habang kinukuha ang mga dokumento. "Pwede ka nang bumalik sa paggawa ng tinapay. At ang tatay mo? Ligtas na siya." Isang salita ko lang at hindi natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang lalaking nakaunipormeng pulis, kasama ang isang babaeng tila pamilyar kay Georgina, si Attorney Salcedo, isa sa pinakamagaling na corporate lawyer sa Maynila at dating katrabaho niya na palihim niyang hiniraman ng tulong. At sa likuran nila,
Dahan-dahang pumasok si Fabian. Marco Villanueva, inaaresto ka namin sa salang attempted murder, arson at grave threats. Ang malakas na boses ng pulis ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Anong pinagsasabi niyo? Wala kayong ebidensya. Ngumiti si Attorney Salcedo. Wala nga ba? Baka gusto mong panoorin ito. Inilabas ng abogado ang isang tablet at pinindot ang play. Sa screen, isang malinaw na CCTV footage ang lumabas. Ito ay kuha mula sa isang tindahan sa tapat ng ospital. Sa video, kitang-kita ang mukha ng isang lalaki na pumasok sa silid ni Tatay Kinu, ang parehong lalaki na sinuhulan ni Marco para sunugin ang bodega. At sa huling bahagi ng video, malinaw na nakita ang pag-abot ni Marco ng isang makapal na sobre sa lalaking iyon sa parking lot ng ospital. Paano? Paano kayo nagkaroon yan? Nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Akala mo ba, Marco, ay hahayaan kong walang bantay ang aking ama? Ang malamig na boses ni Georgina ang sumagot. Bago pa man ninyo gawin ang inyong banta, nakipag-ugnayan na ako sa management ng ospital. Ang bawat sulok ng paligid na yon ay mayroong nakatagong kamera. Ang kayabangan mo ang nagpahamak sa'yo. Napatingin si Marco kay Rhea. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tulong. Ngunit si Rhea ay tila isang basang sisiw, nanginginig sa takot. At ikaw, Rhea, patuloy ni Georgina, ang folder na kinuha mo sa vault, alam mo ba kung ano ang laman noon? Inilabas ni Attorney Salcedo ang isang manipis na folder. Ang folder na yon ay peke. Ang tunay na ebidensya ng pandaraya ninyo sa kumpanya ay matagal nang nasa kamay ng Bureau of Internal Revenue. Ang pagkuha mo sa pekeng folder ay siya mismong patunay na may intensyon kang itago ang isang krimen. Biglang bumagsak sa sahig si Doña Carmen na kanina pa tahimik na nakaupo sa isang sulok, naghihintay ng tagumpay ng kanyang anak. Ang marangyang buhay na pinapangarap niya ay biglang naging isang bangungot. Napasigaw siya, isang sigaw ng isang inang nakikitang dinadala sa kulungan ang kanyang nag-iisang anak. Habang pinuposasan si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Georgina. Hindi na galit, kundi isang tingin ng isang talunang hindi makapaniwala sa kanyang sinapit. Ang palasyong buhangin na kanilang itinayo gamit ang kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap lamang. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang natanggap ni Georgina. Ito ay mula sa ospital. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Georgina, anak, ang tatay mo. Gising na siya. Napatingin si Georgina kay Fabian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay lumipas na. Minsan, ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang leon na nasa harap mo, kundi ang ahas na sugatan, gutom, at wala nang matatakbuhan dahil sa oras na mawala ang lahat sa kanya. Wala na rin siyang takot na pumatay para lamang makaganti. Ang amoy ng gamot at malinis na linen sa loob ng ospital ay tila naging isang pabango ng pag-asa para kay Georgina. Sa gitna ng puting silid, dahan-dahang imulat ni Tatay Kinu ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi, na dati ay nanunuyot at walang buhay, ay bahagyang gumalaw upang bigkasin ang pangalan ng kanyang anak. Gina, ang tinapay. Kailangan na nating mag-init ng pugon. Ang mahinang boses ng matanda ay sapat na para muling magpaagos ng luha sa mga mata ni Georgina. Naytay, tapos na po ang lahat. Ligtas na tayo, bulong ni Georgina habang hinahaplos ang magaspang na kamay ng kanyang ama. Hindi na nila tayo muling masasaktan. Ngunit sa labas ng pintuan ng silid, ang mukha ni Fabian ay nananatiling seryoso. Kakausap lang niya sa mga otoridad sa telepono. Isang balita ang nagpadilim sa kanyang anyo. Balitang hindi niya alam kung paano sasabihin sa babaeng kasalukuyang nagdiriwang ng panandaliang kapayapaan.
Gina, maari ba tayong mag-usap? Ang mahinahong tawag ni Fabian. Nang lumabas si Georgina, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Anong nangyari, Fabian? Nakakulong na si Marco, hindi ba? Ang abogado ay naroon na para asikasuhin ang lahat. Si Marco, oo. Pero si Rhea. Huminto si Fabian, tila nag-aalangan. Nakatakas siya sa munisipyo habang nagkakagulo sa pag-aresto kay Marco. At ayon sa mga saksi, huling nakita ang isang babaeng may suot na hood na sumakay ng tricycle patungo sa direksyon ng bakery niyo. Tila huminto ang tibok ng puso ni Georgina. Ang bakery. Naroon si Nanay Isabel. Sabi niya ay uuwi muna siya para kumuha ng gamit ni tatay. Walang sinayang na segundo ang dalawa. Ang bawat minuto sa loob ng sasakyan ni Fabian ay tila isang oras ng paghihirap para kay Georgina. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa seatbelt habang ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ng kanyang ina na mag-isang kinakaharap ang isang babaeng wala nang mawawala. Nang makarating sila sa San Isidro, ang paligid ay balot na ng dilim ng gabi. Ang bakery na amoy abo ay tila naging isang anino ng kamatayan. Walang ilaw sa loob ng bahay, ngunit ang pinto ay nakabukas ng bahagya, isang paanyayang tila bitag. Dahan-dahang pumasok si Georgina, kasunod si Fabian. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa sahig na may mga natirang uling ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila babala. Nanay? Nay, nasaan po kayo? Ang tawag ni Georgina, ang kanyang boses, ay nanginginig sa takot. Isang mahinang tunog ng pag-atungal ang narinig nila mula sa kusina. Sa gitna ng dilim, nakita nila si Nanay Isabel na nakatali sa isang upuan. Ang kanyang bibig ay may busal na tela. At sa likuran nito, nakatayo si Rhea. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay kalat na sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang baliw na galit. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang basag na bote ng alak. Ang matutulis na dulo nito ay nakatutok sa leeg ni Nanay Isabel. "Huwag kang lalapit, Georgina!" Sigaw ni Rhea. Ang kanyang boses ay tila isang kaskas ng bakal sa semento. "Isang hakbang mo pa at titiyakin kong hindi na makikita ng matandang ito ang bukas. Rhea, bitawan mo siya. Wala siyang kinalaman dito. Kami ang may laban, hindi ang nanay ko." Ang pagsamo ni Georgina habang ang kanyang mga palad ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Wala siyang kinalaman. Lahat kayo. Lahat kayo ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Humahalakhak si Rhea, isang tawang puno ng pait at desperasyon. Akala ko ay magiging reyna na ako ng Villanueva Holdings. Akala ko ay akin na si Marco. Pero dahil sa pagbabalik mo, sa pag-iinarte mo rito sa probinsya, nabulok ang lahat. Ngayon nakakulong si Marco at wala akong kahit isang sentimo. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Rhea. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Ang boses ni Georgina ay dahan-dahang naging matatag. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang kapatid. Pero anong ginawa mo? Binenta mo ang dangal mo para sa lalaking hindi ka naman talaga mahal. Tumahimik ka! Lalong idiniit ni Rhea ang basag na bote sa leeg ng matanda. Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong hawak ni Fabian, ang mga ebidensyang magpapalaya kay Marco at magbibigay sa amin ng pera. Kung hindi, mamamatay ang nanay mo. Tumingin si Georgina kay Fabian. Nakita niya ang bawat kalamnan sa katawan ni Fabian na handang sumunggab, ngunit alam nilang masyadong malapit ang talim sa biktima. Ito ang huling pagtatangka ng isang taong lunod na sa sarili niyang kasamaan. Ibibigay namin, Rhea. Basta't pakawalan mo si nanay, wika ni Georgina habang dahan-dahang lumalapit. Sinusubukang makuha ang atensyon ng babae. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagpapakita ng lakas ng isang anak na handang itaya ang sariling buhay para sa kanyang magulang. Habang nagsasalita si Georgina,
Dahan-dahang dumaan si Fabian sa gilid, sa mga anino ng mga sako ng harina na hindi nasunog. Alam mo, Rhea, kahit patayin mo kami rito, hindi mo na mababago ang katotohanan. Patuloy ni Georgina, ang kanyang boses ay puno ng awa. Talunan ka na. At ang pinakamasakit na bahagi, kahit sa kulungan, ang iniisip ni Marco ay kung paano niya isisisi ang lahat sa'yo para lang siya makalaya. Ginamit ka lang niya. Ang mga salitang yun ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Rhea. Ang kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Hindi, hindi totoo yan. Mahal ako ni Marco. Sa sandali ng kanyang pag-aalinlangan, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Ang tunog ng mabilis na pagdamba at ang marahas na pag-agaw sa kamay ni Rhea ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Hindi mo mababawi ang panahon na kinuha nila sa'yo, ngunit ang bawat piraso ng dangal na kanilang niyurakan ay dahan-dahang babalik sa sandaling tumayo ka at sabihing, tapos na ang inyong paghahari. Ang katahimikan sa loob ng kusina ni Namang Kinu ay nabasag lamang ng tunog ng paglak ng mga posas sa mga kamay ni Rhea. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan at pilit na nagpanggap na reyna ay wala nang nagawa, kundi ang humagulhol sa sahig habang kinakaladkad ng mga pulis palabas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panunuya, ay wala nang makitang pag-asa sa gitna ng dilim ng gabi. Dali-daling kinalagan ni Georgina ang kanyang ina. Ang pagyakap ni Nanay Isabel sa kanya ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng sugat na natamo niya sa loob ng 7 taon. Walang salita ang binitawan, tanging niyang init ng balat at ang tibok ng puso ang nagsilbing kumpirmasyon na sila ay ligtas na. Lumipas ang ilang linggo at ang San Isidro ay dahan-dahang nagising sa isang bagong umaga. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Marco at Rhea ay naging mitya ng usap-usapan sa buong bayan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tsismis ng panlalait, kundi kwento ng inspirasyon. Sa loob ng korte sa Maynila, dinaluhan ni Georgina ang huling pagdinig. Nakaupo siya sa likuran, suot ang isang simpleng puting blusa, malayo sa marangyang kasuotan na dati niyang kinagisnan. Pinanood niya si Marco Villanueva, ang lalaking inakala niyang magiging katuwang niya habang buhay, habang binabasa ang sentensya nito. Ang dating makisig na negosyante ay mukhang matanda na ngayon, malayo sa kinang ng kanyang dating mundo. Nang ilabas si Marco mula sa courtroom, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa paningin ni Georgina, tanging awa para sa isang taong piniling ipagpalit ang tunay na kayamanan para sa mga bagay na madaling maglaho. Georgina, ang mahinang tawag ni Marco, tila nagmamakaawa. Ngunit hindi tumigil si Georgina. Tuloy-tuloy siyang naglakad palabas, bitbit ang isang envelope na naglalaman ng mga dokumento ng pagmamay-ari ng kanilang bahay at ang titulo ng lupa sa San Isidro na formal nang naibalik sa pangalan ng kanyang pamilya. Bago siya tuluyang lumisan sa Maynila, nagtungo siya sa dating mansion ng mga Villanueva. Doon ay nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa labas ng gate, bitbit ang ilang maleta. Ang mansyon ay na-foreclose na ng bangko dahil sa laki ng utang ni Marco. Ang matandang babae na dati ay kung ituring siya ay parang basahan ay nakatingin ngayon sa kanya ng may halong hiya at takot. At isang golden moment ang namayani nang huminto ang sasakyan ni Fabian sa harap ng matanda. Bumaba si Georgina at kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bag. Hindi ito pera para pambili ng luho, kundi sapat na halaga para sa isang maliit na matutuluyan ng matanda sa probinsya ng kanyang mga kamag-anak. Hindi ako pumatay ng kaaway, Doña Carmen. Pinapakita ko lang sa inyo na ang kabutihan ay hindi kailanman matatalo ng inyong kasamaan. Ang boses ni Georgina ay kalmado at puno ng dangal. Ito ang huling tulong na matatanggap niyo mula sa akin. Gamitin niyo ito para magsimulang muli ng may malinis na budhi. Iniwan ni Georgina ang matanda na nakatulala sa gitna ng kalsada. Habang bumibiyahe sila pabalik sa San Isidro, ang tanawin ng mga gusali ay dahan-dahang napalitan muli ng luntiang bukid.
Ang bawat hangin na pumapasok sa bintana ng sasakyan ay tila naglilinis sa kanyang kaluluwa. Handa ka na ba sa bagong simula, Gina? Tanong ni Fabian habang ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa manibela, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa babaeng nasa tabi niya. Higit pa sa handa, Fabian? Sagot ni Georgina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Pagdating nila sa San Isidro, ang lumang bakery na dating amoy abo ay hindi na makilala. Sa tulong ng mga manggagawa ni Fabian, ang bodega ay naging isang moderno ngunit tradisyonal na Georgina's Heritage Bakery. Ang bawat pader ay pininturahan ng kulay cream at kape at ang malaking pugon ay muling nagbabaga ng may sigla. Nakalabas na rin si Tatay Kinu sa ospital at kasalukuyang nagtuturo sa mga bagong trabahador kung paano ang tamang pagmasa ng tinapay. Ang bawat halimuyak ng pandesal na lumalabas mula sa bakery ay tila isang himig ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa buong bayan. Nakatayo si Georgina sa harap ng kanyang bagong tindahan. Pinagmamasdan ang mga taong nakapila ng may ngiti. Sa wakas, nabawi na niya ang kanyang karangalan. Hindi sa pamamagitan ng pagiging makapangyarihan sa Maynila, kundi sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang katuwaan, napansin ni Georgina si Fabian na nakatayo sa isang sulok. Tila may kinukuha sa kanyang bulsa habang ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at puno ng kaba. Ang pag-asa ay parang amoy ng bagong lutong tinapay sa madaling araw. Hindi mo nakikita, ngunit sapat na ang halimuyak nito para sabihing tapos na ang dilim at narito na ang isang masayang umaga. Ang sikat ng araw sa San Isidro ay tila mas maliwanag at mas malambot ngayong araw. Ang Georgina's Heritage Bakery ay puno ng tao, hindi dahil sa usisero, kundi dahil sa tunay na paghanga sa babaeng bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang tunog ng tawanan ng mga bata at ang kalansing ng mga barya sa kahera ay nagsilbing musika sa pandinig ni Georgina. Sa isang sulok, nakita niya si Tatay Kinu na may suot na malinis na apron, masayang nakikipagkwentuhan sa mga matatandang suki ng bakery. Ang kanyang ama ay tila bumata ng 10 taon. Ang bawat tawa nito ay patunay na ang sugat ng nakaraan ay ganap ng naghilom. Nilapitan siya ni Nanay Isabel at inabutan ng isang basong malamig na palamig. Anak, tingnan mo ang paligid mo, wika ni Nanay Isabel habang nakatingin sa labas ng bintana. Sabi ko naman sa'yo, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang bawat luhang ibinuhos mo sa Maynila, pinalitan niya ng dobleng pagpapala rito sa ating tahanan. Niyakap ni Georgina ang kanyang ina ng mahigpit. Dahil po ito sa inyo, Nay, dahil hindi kayo bumitaw sa akin. Nang magsimula ng lumubog ang araw at magkulay kahel ang kalangitan, dahan-dahang nabawasan ang mga tao sa bakery. Lumabas si Georgina sa malawak na beranda ng tindahan kung saan matatanaw ang mga luntiang bukid. Doon, nakita niya si Fabian na nakasandal sa rehas. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi na ito ang lalaking balot ng uling at harina. Suot niya ang isang simpleng asul na polo na nagpapatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. Dahan-dahang lumapit si Georgina at tumayo sa kanyang tabi. Nagawa natin, Fabian, bulong ni Georgina. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Nilingon siya ni Fabian at sa ilalim ng dapit hapon, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lahat ng bituin sa langit. Hindi, Gina. Ginawa mo ito. Ako ay naging saksi lang sa tatag ng iyong puso. Dahan-dahang kinuha ni Fabian ang kamay ni Georgina. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang hawak ng proteksyon. Ito ay isang pagdampi ng dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng unos. Inilabas ni Fabian ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, hindi isang mamahaling brilyante ang tumambad, kundi isang simpleng singsing na gawa sa pilak na may disenyong tila isang maliit na butil ng trigo. Gina, 15 taon kitang hinintay. 7 taon kitang pinanood
mula sa malayo habang nadudurog ang puso ko dahil hindi kita pwedeng hawakan. Ang boses ni Fabian ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ngayon, hindi na ako papayag na mawala ka pa. Hindi ko maipapangako ang isang palasyo dahil alam kong kaya mo itong itayo ng mag-isa. Pero ipinapangako ko na sa bawat pagmasa mo ng tinapay, sa bawat pagsubok na darating, may isang Fabian na laging nasa tabi mo, hindi sa likuran, kundi kasabay mong lalakad. Ito ang golden moment na nagpabuhos ng huling luha ni Georgina, luha ng wagas na kaligayahan. Isinuot ni Fabian ang singsing sa kanyang daliri, isang simbolo ng pag-ibig na kasing puro ng harina at kasing tibay ng nara. Marahang hinila ni Fabian si Georgina para sa isang yakap. Isinandal ni Georgina ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Ninanamnamang tibok ng puso na tila nagsasabing home. You are finally home. Dahan-dahang idinampi ni Fabian ang isang halik sa noo ni Georgina, isang banal na pangako ng katapatan. Mahal kita, Georgina. Noon pa man, at hanggang sa huling paghinga ng mundong ito, bulong ni Fabian. Mahal din kita, Fabian. Salamat sa paghihintay sa akin sa dulo ng aking paglalakbay. Sagot ni Georgina. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, ang dalawang figura sa beranda ay tila naging bahagi na ng magandang tanawin ng San Isidro. Ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil alam nilang sa bawat paglubog ng araw, may isang bagong bukas na puno ng tamis, pag-asa, at pag-ibig na hindi na kailanman maglalaho. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng kampana ng simbahan, tila nagbabasbas sa bagong simula ng babaeng tinuruan tayong lahat, na ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa pagbabalik sa ating pinagmulan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagkawala ng bagyo sa iyong buhay, kundi sa pagkaunawa na kahit anong lakas ng ulan, may isang silungan na laging naghihintay sa iyo. Isang tahanan na itinayo sa pundasyon ng katapatan at pagmamahal. Isang taon ang mabilis na lumipas sa bayan ng San Isidro. Ang mga anino ng nagdaang sunog at ang ingay ng mga legal na labanan sa Maynila ay dahan-dahan ng tinangay ng banayad na hangin ng probinsya. Sa bawat madaling araw, ang amoy ng sariwang tinapay at kape ay muling nagiging hudyat ng pagsisimula ng buhay para sa mga mamamayan. Nakatayo si Georgina sa harap ng salamin sa kanilang silid. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng kapaguran at takot na dala niya noong gabing bumaba siya sa bus. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na tanging ang kapayapaan ng isip ang makakapagbigay. Hinawakan niya ang simpleng pilak na singsing sa kanyang daliri, bago dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan na ngayon ay bahagya ng may umbok, isang bagong buhay na bunga ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Madalas niyang maitanong sa sarili, napatawad ko na ba sila? Naalala niya ang balitang dinala ni Attorney Salcedo ilang buwan na ang nakalilipas. Si Marco ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng piitan, malayo sa karangyaan at kapangyarihang kanyang inakala na magpapasaya sa kanya. Si Rhea naman ay nasa isang pasilidad din, nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali at iniwan ng lahat ng taong kanyang pinagkatiwalaan. Si Doña Carmen ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na baryo, umaasa sa tulong na ipinapadala ni Georgina buwan-buwan. Napagtanto ni Georgina na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan o pagtanggap muli sa mga taong sumira sa iyo. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na alisin ang bigat ng galit sa iyong sariling puso. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili na maging malaya mula sa tanikala ng pait. Gina, handa na ang unang batch ng pandesal. Ang malalim at malambot na boses ni Fabian mula sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon siya at nakita ang kanyang asawa. Lumapit ito at marahang naramdaman
Ang init ng kanyang mga palad sa umbok ng kanyang tiyan bago idinampi ang isang halik sa kanyang pisngi. Ang bawat hawak ni Fabian ay tila isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakasulat sa mga kontrata ng kumpanya, kundi sa mga simpleng sandali ng buhay. Pababa na ako, Fabian. Nakangiting sagot ni Georgina. Sa ibaba, sinalubong sila ng tawanan ni Nanay Isabel at Tatay Kinu habang nag-aayos ng mga kahon ng tinapay para sa mga karatig bayan. Ang bakery na nagsimula sa isang maliit na pugon ay naging simbolo na ngayon ng pagkakaisa ng San Isidro. Habang pinapanood ni Georgina ang kanyang pamilya, naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat. Ang bawat luha, ang bawat sugat, at ang bawat pagkawala ay naging bahagi ng isang mahabang paglalakbay na nagdala sa kanya rito, sa lugar kung saan ang kanyang dangal ay hindi na kailanman mayuyurakan at kung saan ang kanyang puso ay nahanap ang kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang bagyo ay ganap nang lumipas at sa kanyang likuran, ang araw ay patuloy na sumisikat nang may dalang walang katapusang pag-asa.